Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Melissa and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin, no? And sa ngayon po is nasa Libra na po tayo, September 23 hanggang October 23. So be reminded po, hindi po lahat ng Libra may sakit. So para po ito sa mga tao po na may nararamdaman. And pwede din yung balikan ang Libra, no? 8, 9, 9, 8, 7. Tingnan po ninyo kung ano po talaga ang nangyayari sa inyo. And siguro matugma-tugma na po ninyo kung bakit po talaga kayo nagkakasakit, no? And sa ngayon po, as I said, gusto ko lang i-flex po sa inyo ang aking baby Jesus po na kung saan nagbibigay sa akin ng symbol ng bagong pag-asa, no, na inspired po sa mga naranasan po natin. Minsan, hindi sa lahat ng pagkakataon po malakas po tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon po is na lagi tayong masaya, no? Kung minsan po talaga pong very depressing, depression, so patong-patong po ng problema, but so far I'm okay. And sa pamagitan po ng aking baby ni Jesus is like lagi po siyang nasa aking tabi. And nandito na tayo sa bundok, guys. So ito lang po ang nadala ko ngayon. And soon, sana po makapagpatayo po tayo ng kapilya dito po sa may taas po talaga ng bundok. Anyway, so let's begin, no? Sa lahat po ng Libra. So let's bow our head. And let's begin by praying, no? Dasal po tayo ng ating tinatawag na Salve Regina or Hail Holy Queen po kung sa Latin, no? So, sa lahat po ng nandito ngayon, lahat po ng Libra, Salve Regina, Mater Misericordia, Vita Dulcedo, Spes Nostra Salve, Anticlamamos, Excelsis Fila Ave, Adti Suspiramos, Sementes et Flentes, en hac lacrimarum vale, aya ergo advocata nostra, elustos misericordias, oculos ad nos converti, et hisum benedictum, fructum ventris tue, nobis post auxilium ostindi op clemens op pia, o dulcis Virgo Maria. Amen. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tue, Jesus Sancta Maria, Mater de ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora nostra mortis nostra. Amen. So sa lahat po ng Libra, no, and sa inyo po ang reading na to. Tingnan po natin, guys, kung ano po nangyari sa inyo, no. So maggawa tayo, no, ng 3 no. And para po ito sa Libra, September 23, October 23, no. Sama, bigyan mo po ako ng kalinawan sa pag-iisip sa aking mata na makita ko po ang ito nangyari po sa lahat po ng Libra. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Okay. Is the center of this card. I'll take 9. And 9 po sa nakaraan, 9 din po sa parating. May lagnat ba ngayon ang mga Libra? So, ito yung nakaraan po natin. And ito yung parating. Alam niyo, guys, no, may napansin po talaga po mula nung tawas number 10 na hindi na po ganun kalala po ang health issues natin, no? May mga nakikita po akong talaga pong medyo, pero hindi po kumbaga sa akin more on sa stress na lang po tayo nakabase, no. Mayroon pong tama ang mga katawan natin pero hindi ganoon kalala, no. So sa ngayon, guys, no, sa lahat po ng Libra, no, September 23 and October 23, no, parang sa kasalukuyan right now, okay kayo. Center po ng card ninyo is like ang daming nagugutom na mga elemento, no, para pong talagang hirap na po sila sa ngayon. And then sa babae, kung ikaw po'y babae, parang may nakita po kung namumuo sa matris nyo or naoperahan na kayo sa matris nyo. Pwede din pong sabihin po natin na kapag nire-regla kayo or meron po kayong menstruation, no, wag po kayong masyadong magbababad sa tubig, no. Kung minsan, kung halimbawa po'y bata po na may nakita po ako dito na lagnat or nilalagnat ka, nilalamig ka, pero hindi naman po siya palagian. Okay, mag-o-okay din naman po siya by this and by this card, no. And in the past, parang may nakita po ako, guys, na
Yeah, ang balakang mo po, nangangalay po yung balakang mo dito sa lower back likod. Parang kumbaga sa akin, hirap po ikaw tumayo, ang katawan mo po masakit, no? Buong katawan mo talaga, parang lahat po ng joint mo masakit po siya. And sinundan po ito na parang tig-anuhan ka po or may sumabit po sa ating kaluluwa o sabihin po natin na energy po na malamig. And kung minsan hindi mo maintindihan nararamdaman mo. Parang sa loob mo is like yung pakiramdam mo mainit pero ang skin mo naman po is malamig, no? Or pwede din po sabihin po natin na ang pawis mo talaga pong malamig ng sobra. No, ito yung nakita ko in the past and then medyo nag-okay po kayo doon, pero kung talagang kumbaga is pagtugma-tugmain natin ito ngayon at saka dito talaga pong or in the past hindi po gumagaling po ang tinatawag po natin na problema po sa mattress. Ang mattress ng babae is like magkatabi po sila ng kidney. So, yung dalawa po niyan, yung isang side po ng kidney niyo at saka yung mattress po natin is nag-inflame po siya. No? And ito dahil po, no, kuminsan parang ang result po kasi niya or in the future, near future po, pwedeng sabihin po natin na medyo tataas po ang sugar nyo. So, eto, unang-una, parang malamig lang po pakikiramdam nyo, no? Hindi po siya gumagaling. Ang sumunod dito is like, meron na pong tama ang inyong mattress, no? Kung lalaki po, meron na pong tama po ang tinatawag po natin na prostate, no? So, yun ang dahilan po ng parang bloated po ang pakiramdam mo sa tiyan. And ang sumunod dito is nandyan na po yung panghihilo mo, parang hindi na po ikaw makakatayo, makakalakad, ganun. Pero tapos itong dito mo, mas more on nakikita ko na palala po siya ng palala. So guys, no, sa kasalukuyan, pwede po nating baguhin to by, kung halimbawa po babae ka, iwasan po natin po ang, as I said, no, magbababad po sa tubig kapag may regla. And kung sakali pong may namumuong bukol siya, pwede pong madidevelop ito as fetus, no? Parang, no, not fetus guys, parang madidevelop siya po na parang magkakaroon ka ng bukol sa mattress, no? So, kung sakasakali man po na wala kasi akong nakita dito na dahilan, no. Meron pong nilagay in the past, no. Dalawang mag-asawa po sila. Pero wag na po natin masyadong pansinin 'yan. Gamutin na lang po natin. Kung lalaki ka po, pwede po ikaw maglaga po ng buko and inumin mo siya umaga, like bago po ikaw mag-breakfast, tapos sa gabi bago po ikaw matulog. Kung malala na po talaga siya, kailangan po ninyo talagang magpakonsulta po sa doktor or just in case po or tumawag po kayo sa akin. Kasi ito po talaga is parang bukol po talaga. Sa babae, bukol po talaga siya. May gamot po ako nito, kaso lang mapait po siya, no? And sa susunod po kasi, parang maglala po itong nararamdaman mo sa tagiliran. Dala na po na para pong magagrabe po ang inyong kidney and sinasabayan na po siya ng pagtaas ng sugar. So, eto lang po sa baba, guys, no, ang medyo hindi talaga siya maganda, pero the rest po is okay siya. May mga problema lang po kayo sa lower back, yan, now and then. So, kung sabihin po natin na in the future, so ingatan po ninyo ang pag-inom or pag-take po ng kahit na anong matatamis and bawasan po ninyo ang kanin. Umiwas po kayo dun sa mga pagkain. But I said, ang lahat na to is lagay siya. No? Lagay siya. So, magkakaroon kayo talaga problema pagdating sa, magkaroon po kayo ng problema sa sugar. So, guys, ito po nakita ko. Sana po hindi po siya mangyayari. And sa lahat po ng libra ngayon, pwede na po kayong mag-umiwas po sa mga sinasabi o pinagbabawal ko. Just in case, pwede po kayong kumuha sa akin ng panangga or pwede po kayong kumuha po ng bark po na iinumin. Kasi parang nagsimula na po ang tama niya sa tama mo sa sugar. Parang sa sugar po talaga ang atake ninyo. Pero bago pa lang po yan, kaumpisa pa lang po. Okay, so sa Libra, September 23. Tingnan po natin guys, bukod po doon, no, sa tinatawag po natin na sakit. And Libra, September 23 to October 23. Okay. Dito guys, parang may nakita po ako na
And pwedeng sabihin ko kasi ang meron po kayong binabalak ngayon na mag-aasikaso po kayo ng mga documents, pwede po. And pwede din po napipirma kayo ng bagong kontrata, no? And as I said, ang resulta po niya is 9 of vessels, which is very positive, very auspicious na card. Bali, happy kayo mentally and emotionally, no? Hopefully, ito po ang makukuha ninyo in the future. So, sa akin, umiwas lang po kayo doon sa binagbabawal ko. And but then hindi po lahat naman po ng tao is may sakit, as I said. So kayo Libra sa ngayon, parang maganda pa rin po ang mentalidad ninyo sa ngayon, sa this time. Maganda po ang mentalidad ninyo. Lahat po ng Libra is very positive po this time. Alright, so dagdagan natin, no, ng information about sa spirit, animal spirit. Tingnan natin, Libra. September 23 hanggang October 23. Okay, giraffe. No, giraffe. Visionary. So, alam nyo guys, yung visionary, diba? So, yung malayo, yung parang nangangarap po siya ng medyo mataas. Yung nakikita po niya yung mas advanced, mas parating po, no? Rise above earthly matters, glide through life with grace. You are able to see the right path, stand tall in your self-worth, and love with a big heart. So, ito yung ano ko sa lahat po ng Libra. Maganda po ang mensahe niya, giraffe, visionary. So, kayo po yung mga tao po talaga na nagpa-plan ahead, or like tinitingnan mo po, like tinitingnan mo, kumbaga sa akin, kung nag-guide ka po ng ship or bangka, no, tinitingnan mo na po siya kung ano po yung parating po natin, which is a very good thing, no. And well, sa past na card natin kanina, although sabihin po natin na may nararamdaman ka, pero hindi ka po masyadong nagde-dwell doon po sa sakit nyo. And more on, meron kayong tinatahak na landas na kung saan papunta po sa abundance. Ito po yung nakikita ko sa lahat po ng Libra. Alright, Libra, thank you very much for watching. No? Iko-close po natin sa pamamagitan po ng simpleng dasal po. No? Sa ngalan po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Gloria Patri et Filii Spiritus Sancto, sicut erat in transvio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Paternum Deum Christum Solome Christatem Christum Idusum. Alright, maraming salamat po sa lahat po ng manonood ko. Lahat po ng Libra ngayon. Thank you po. See you again next time. Bye.